despite ng mga obstacles, kasi nga nakita natin may mga balakid sa relasyon nyo, di ba? Pero nandun yung mga heartaches, mga emotional pain na pinagdaanan nyo dahil sa mga pagsubok, no? Yung mga emotional pain na nararamdaman nyo dahil dun sa mga pagsubok. But nakikita rin natin dito, guys, yung pagiging compassionate nyo, no? Ibig sabihin, you're trying to understand things, hinahabaan nyo yung pasensya nyo, hindi nyo hinahayaan na kainin kayo ng galit, no? Bagkus, talagang nandun yung understanding, yung pagpapatawad, for Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung love life reading natin para sa inyo Taurus ngayong April. So combination ito guys ng positive and negative energy. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed if in case hindi kayo naka-resonate dito. Pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys. Baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So dito sa deck na to guys, ito yung mga influence sa love life nyo no, ngayong April. So ito yung positive and negative energy. Medyo madami-dami lang yung negative energy guys. For some of you, meron tayong Ice Queen energy dito mga kapixie. Pwedeng he, she yung relationship nyo, ibig sabihin babae, lalaki, o kaya naman she, babae, mga kapixie. For some of you guys, meron tayong cold treatment dito or panlalamig mga kapixie. Pwedeng nanlalamig ka sa kanya, pwedeng nanlalamig siya sa'yo. Pwede rin na hindi naman sa nanlalamig pero parang inexpressive, no? Parang unable to express yung pagiging affectionate, kulang, hindi masyadong expressive sa kanilang nararamdaman, hindi masyadong ma-I love you, hindi masyadong ma-text, hindi masyadong showy, ganyan, okay? So, yan yung nakikita natin sa inyo. Now, dito guys, meron tayong mga nakikitang obstacles, no? Mga balakid sa relationship. One of them is yung pera. Pwedeng dahil sa pera, kaya kayo nagkakaroon ng balakid. So, pwedeng, let's say for example, pwedeng meron kayong miscommunication ng person mo dahil sa pera. Pwedeng magkalayo kayo ng lugar dahil LDR, ganyan, dahil pa rin sa pera, pagpapursige sa pera, ganyan. For some of you, pwedeng busy siya sa trabaho or busy ka sa trabaho dahil sa pera kasi mas pinapriority nyo yung pera, yung pagkita ng pera, ganyan. So, nagiging obstacle siya, balakid siya. Yung iba naman guys, pwedeng magkaiba kayo ng status. Yung parang mga drama. Pwedeng galing siya sa pamilya na mayaman, may kaya, tapos kayo so-so lang, o kaya naman baliktad, pwedeng kayo yung may kaya, ganyan, tapos pwedeng sila yung so-so lang mga kapixie. So pwedeng nagiging balakid yung pera sa relationship nyo. And pwede rin na meron mga ex, no, past lover na nagiging obstacle sa relationship nyo. So kung ikaw yung may ex or kung sila yung may ex, mga kapixie, baka may strings attached pa dun sa mga ex-lovers. Pwedeng may mga ex na nanggugulo sa relationship, no? Lalo na kung may mga anak sila, guys, parang ganun, parang ginagamit yung mga anak para manggulo. Hindi naman sa manggulo, pero nagiging gulo, mga kapixie. Alright? Pero nakikita rin naman natin na regardless of your obstacles, matibay yung connection nyo ng inyong person because you are twin flame, mga kapixie. And parang yung iba naman sa inyo, parang hindi naman naapektuhan with this energy, no? With this beauty queen energy. Kumbaga parang maganda pa rin yung tingin mo sa sarili mo. You still feel secure about yourself, at least, mga kapixie. So kahit na may mga obstacles, kahit na may mga ex ganyan na nagbabalik, parang wala kang pake kasi
para sa'yo, maganda ka pa rin. And that's important, guys. At saka, sa reality nyo naman, kayo lang yung importante. So, deadma lang sa kanila, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo, mga kapiksi, ngayong April. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024. Mga kapiksi, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong buwan ng April, meron tayong bagong promo. Magbibigay tayo ng 200 pesos na discount para sa lahat na mag-a-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda talaga niyan, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires using the Law of Attraction. If meron kayo, guys, mga specific na gusto nyong i-manifest sa love life nyo or sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpa-book ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto, guys, Taurus kayo and represent ng Queen of Coins. And ito naman yung love energy natin, mga kapiksi. So, this is both negative and positive. Pero mas marami, guys, yung positive, no? Actually, dun sa negative, guys, nakikita natin yung mga sufferings nyo, yung mga sakripisyo para dun sa relationship because nakikita natin na gusto nyo talagang mag-work itong relationship na to. Despite ng mga obstacles, kasi nga nakita natin may mga balakid sa relasyon nyo, diba? Pero nandun yung mga heartaches, mga emotional pain na pinagdaanan nyo dahil sa mga pagsubok, no? Yung mga emotional pain na nararamdaman nyo dahil dun sa mga pagsubok. But, nakikita rin natin dito, guys, yung pagiging compassionate nyo, no? Ibig sabihin, you're trying to understand things, hinahabaan nyo yung pasensya nyo, hindi nyo hinahayaan na kainin kayo ng galit, no? Bagkus, talagang nandun yung understanding, yung pagpapatawad, forgiveness, acceptance, kasi parang para sa inyo, guys, nararamdaman nyo, no? Kasi dito nakikita natin, di ba, na Ice Queen, ito. Malamig, ibig sabihin, inexpressive yung person mo, pero alam mo na mahal nila kayo. So, kumbaga hindi mababaw yung pagmamahal nyo. Tsaka hindi mababaw yung tingin mo dun sa person mo. Hindi porket hindi siya palagi nag-I love you, hindi porket hindi siya showy, hindi nila kayo mahal. Alam mo, for a fact na mahal ka ng person mo. Okay? And itong person mo, guys, they are also trying to change. Sinusubukan din nilang magbago kasi nga mahal nila kayo. Meron ditong maturity, nakikita natin yung pagiging mature nyo sa isa't isa dun sa trabaho at saka yung parang sa person mo, no, ayaw kang pakawalan ng person mo kasi para sa kanya, ikaw yung lucky charm niya. And itong person mo, guys, especially kung nakikita kasi natin, guys, diba yung isa sa mga obstacle is kaperahan. Yan. So, itong person mo, gusto niya na magkaroon ng financial na success, financial na freedom, financial na stability because gusto niya rin yun i-alay sa inyo, mga kapiksi. Gusto niya maging maswerte sa buhay kasi gusto niya na parang maging provider sa iyo, ma-provide yung mga pangangailangan mo din, Taurus. Okay? So, again, these are negative and positive, pero kung mararamdaman nyo yung positivity, this is more on positive, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Lalo pang nag-i-strengthen yung relationship nyo habang nakikilala nyo yung isa't isa kasi the more na nagtatagal yung relationship nyo, the more na nakikilala nyo yung isa't isa, the more na mas lumalalim yung inyong relationship, mga kapiksi.
And masaya yung person mo sa feeling mo. Kapag kasama ka niya, kapag habang kayo pa sa relationship nyo, parang nagkaroon ng katinuan itong person mo dahil sa'yo. So, malaki yung ambag mo sa kanya, malaki yung contribution mo sa buhay niya, mga kapisi. Kasi parang kang inspirasyon, no? Na-inspire sa'yo. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ng inspirasyon yung person mo. Kumbaga, kung dati tatamad-tamad siya, kung dati baliwala lang sa kanya yung buhay, ngayon, responsable na siya. Ngayon, nagsisikap na siya kasi ayaw niya na madamay ka sa kahirapan niya, ganyan. Especially guys, kung kagaya nga nung sabi ko kanina, di ba? Parang yung iba sa inyo, magkaiba ng status. Meron sa inyong nakakaluwag-luwag talaga, tapos meron isa na parang medyo salat-salat, ganyan. Yung difference ba? And feeling ko, ikaw yung mas nakakaangat kasi sa person mo. So parang yung person mo, ginagawa niya yung lahat para pumantay sa'yo at saka para mapatunayan sa'yo na kaya niya rin, okay? Na hindi mo siya ikahihiya, nagsisikap siya para maging proud ka din sa kanya, Taurus, okay? So, very nice, super ganda. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo. And i-mind nyo yan sa comment section na harmonious relationship, para maging harmonious yung relationship nyo with your person. Okay? So, ito guys, tingnan natin yung love advice para sa inyo. Isang card lang mga kapiksi. Muna tayo ng isa. Ito, pang ilan beses na tong lumabas. Parang palaging nire-remind kayo mga kapiksi, mahalin mo muna ang iyong sarili. So, ito guys, ito given na to, no? This is dapat kailangan given to sa bawat isa sa inyo na whether in a relationship kayo or single kayo, kailangan always nyong mahal ang sarili nyo. Always nyong pinaprioritize yung sarili nyo mga kapiksi. Because if you love yourself, all people surrounding you, all people sa paligid mo, mga kapiksi, lahat ng tao sa paligid mo, magko-confirm yan. They will also love you the way you love yourself, mga kapiksi. And again, regardless kahit in a relationship ka, kasi sometimes yung iba, nababasa ko lang naman sa comment section, sasabihin nila, ayaw na nila sa love life, pahinga na sila, mamahalin ko muna yung sarili ko. So, ibig sabihin, parang napabayaan nila yung sarili nila dahil sa mga jowa nila, mga kapiksi, ganyan-ganyan. So, it's a good thing na na-realize nyo, no, your true worth and true value. But then again, I always need to remind you, mga kapiksi, na again, kahit in a relationship kayo, kahit single kayo, dapat hindi nyo kinakalimutan ang sarili nyo dahil sa buhay nyo, in your reality, kayo lang ang importante, mga kapiksi. Ikaw lang yan. Okay? So, make sure you love yourself, guys. Alright? Meron tayong self-love subliminal, no? Pwede nyo pakinggan yun, mga kapiksi, para sa inyong self-love. And ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa mga relasyon nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.